gusto niyo umupo, bigyan po natin ng pagkakataon na mag-alay ng kanyang sariling komposisyon, isang awitin para sa bayan, si Kuya Ompong ng Sarangani. Palakpakan po natin! Alright, sige. Mukhang mainit na kayo masyado eh, ano? Relax muna yung mga puso natin. Kuya, pahingi nga ako ng effects, reverb lang para medyo mas tatakbo yung aking boses. Alright, galing pa po akong Glan Sarangani Province. Lumipad lang ako dito para po kantahan kayo, alayan kayo ng isang kanta para kay Tatay Digong. This first song ginawa ko kanina sa hotel mga 3 hours before. So ito. Alam niyo to. Pakilakasan ng gitara ko, sir. Abe? Listen na natin. Mahirap man ang buhay, ating matitiis. Basta't walang mga adik na nakakalat dyan sa mga daan. Mapayapa ang ating bayan nung si Digong ang Pangulo. Yung gitara ko hindi na ano eh. Ngayon ay isang tigre na siya na ang namumuno. Sa sariling bayan ay hinayaan niya ang mga paniyaga. Hinayaan ng tigre na tayong lahat ay mapahiya. Papakil nga ng aking gitara kasi wireless to eh, napuputol-putol. Ayan eh, high-tech sana, made in China to eh. Ayan na, medyo okay na. Ngayon ang tamang oras upang tayo'y magkaisa, upang labanan ng mga pang-aaping ginagawa nila. Dahil walang kalayaan habang naririyan ang gupo ng isang tigreng magnanakaw at mang-aapi. Si Digong ay palayain sa kuko ng isang tigreng mapang-alipin. Isa pa, si Digong ay palayain sa kuko ng isang tigreng mapang-alipin. Ito, meron na akong backup. Eto na. Hindi na tayo mapuputol-putol. Nabudol ako doon sa binili kong China. Binili China. Ayun, mas malakas. Palakpak! Alright, thank you. Tuloy natin. Ayun, mas clear. Okay, wag ka ba yung mga flag natin? Paon ang ating flashlight ng mga cellphone. Here we go. Ulitin natin. Hirap man ang buhay, ating matiis. Basta't walang mga magnanakaw na kaupo dyan sa may... Saan ba? Sa may Pasig? Tadyakan na yan! Yung nagsabi ha? Tadyakan! Tadyakan! Dahil walang kalayaan habang naririyan ang mga buhayan dati sa sapalang nakatambay, ngayon nasa opisina na. Si Digong ay palayain sa kuko ng isang tigre mapang-alipin. Isa pa! Si Digong ay palayain
Meron pa akong isang kanta na ginawa para kay tatay. Nasa YouTube. Pero pag ordinaryong mamamayan, kahit actually ayaw ko maniwala din sa tanim-tanim pero meron akong maraming nakita. Ordinaryong mamamayan, hindi gumagamit, nag-negative sa drug test, hinuhuli pa rin. Tama! Kasi nagpo-push daw. Tama! Eh, itong mga nandito, the narrative of the, alam mo, Yung ordinaryong mamamayan, yun o. katol lang yung tinira, kinulong na! Hello tay, may mensahe doon sa tatay digong sa inyo. Hello tay. Ikaw na magsabi. Magandang gabi sa inyo mga putang inang mga taga Manila kayo. Unang-una, nanunood ako dito sa Hague. Ang dami palang bumitiw na sa kay Marcos. Kalma lang kayo. Birthday ko ngayon, ayaw ko ng gulo. Kaya, ito lang ang sabihin ko sa inyo. Antayin ninyo ako pag uwi ko. Tangina, lahat ng mga abogado, magkudita tayo. Wala akong plano, nagretiro na ako, kaya nagmusikero na lang ako. Ayoko na sa politika, andyan na yung mga anak ko. Bakit after what I did, ito Miss mensahe ko sa ICC, if I have to do it again, I will do it for my country. Ito mga putang ina itong ICC, what is the difference of USA bombing Iraq, putang killing children in hospitals? Bakit? Duterte! Duterte! Ito, tayo maliit lang tayong bansa dito. Bakit ang pakailamero ng mga yawa na ito? During my term, they have attempted many times to pin me down. It was during my term. I never allowed any single Filipino people, I never gave them up to the ICC. But me, Bongbong Marcos, gave me up. Alam na nyo, hindi ako nagsisi na ipinalibing ko ang ama niya sa libingan ng mga bayani. Ito, pag ikaw bang namatay ka, wala na akong hindi kita makilala bang. Kapag ganap ka ng malakim na property ninyo, doon kayo ilibing sa inyo, wala ko. Ito, seryoso itong panawagan. I was asked once by media, sabi nila, if you have somebody to think na may utang na loob, sabi ko si Aimee. Ngayon, panawagan ko sa iyo dahil Aimee, hindi pa uli ang lahat. It's never too late to convince the Filipino people that you are worthy to become a senator again. Ito, magaling ka dahil Aimee dahil. Humiwalay ka na dyan sa alyansa na iyan. Siguraduhin mo, hindi pa nga ako na-convince eh. I want you to go to Hague and I want you to file the first person in the Senate to file an impeachment against your brother. Why? Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! If Marcos resign! tumahimik ka kayo, ingay-ingay ninyo eh. Nagsasalita si tatay dito eh. Birthday ko ngayon, ako ang ano ngayon. Alam mo, kung ikaw ay nag-worry dyan sa 12 na kasama mo, tandaan mo dahil pag last hour, hindi yan bubuto sa iyo. Kompetisyon mo yan. Kaming mga Pilipino ang maglagay sa iyo. Kaya hindi pa ko convince not unless you file an impeachment complaint against the President of the Republic of America. You know, that's how simple it is. You cannot, hindi, huwag nyo na kaming luguhin. Hindi na kami mga bobo, marunong na ako mag-English eh. Kahit hindi ako nakapag-aral doon sa Harvard, ang inawala kaming pera, 75 lang grado ko. Wala din naman ako nag-ano. Kaya sabi ko, kayo mga taga Manila,
naglakad-lakad ako noon. Sabi ko medyo tahimik na mga, alam mo niya mga pulis, mag-rally kami dito. Wala na mga loko-loko. Pero bago ako mag-uwi ng Mindanao, sigurado yung page ko, may mag-ano naman sa akin, putang ina, patayin ka ng sino magpatay sa akin, putang ina. Andito mga pulis kasama namin. Sir, if you, during my speech, I had once a speech for the PNP, I told them, during my presidency, sabi ko, I will do my best to war against the drug. Sabi ko, wala akong magawa, kundi I will have to reinforce and make my policemen empowered. Doblehin ko ang sahod ng mga pulis. Doble ba yun? Doble ba? Ito na, putang ina, ito na ngayon ang problema ko. Nung nag-umpisa na kami sa war on drugs, joker ako eh. Pag nagsabi akong patayin, hindi man ako nagpatay. Nakita niyo ba ako nagpatay ako? You know, some people, they do interpret my words under very demeaning, very low kind of thinking. You do not know me by Adam. Fuck you. If you cannot cope up with my thinking, ikaw yan eh, hindi ka matalino eh. Pero ito na, sabi ko naman, ang ICC, pinagbitangan lang ako, nagpatay ako ng mga ano, mag-inihulog ako sa helicopter, wala makakita noon, walang witness. You know, I'm telling you this, in law, in accordance with the law, it's not about what you know, it's about what you can prove in the court, but now they have nothing to prove in the court, but people are here speaking for the truth. Ito pa pinaka-worst. Ito ng korte dapat. Court na yan, isa na ngayon ang mukha ng korte, isa na ngayon ang kredibilidad ng korte na sila pang bumaliktad. Pwede ba yun? Eh nako, kung hindi pwede yun, dapat hindi naaabutan si Marcos ng election next year eh. Pa-impeach na natin yan. Okay, tanungin ko kayo, isa. Isang case lang ipapile natin, Republic of the Philippines versus one person. Ano ang i-file natin na kaso? Wag ako, baka titirahin ako. Sabihin niyo! Ano? Hindi. As I told you, it's not about what you know, it's about what you can prove in the court. But what we can prove, if we don't have evidence, we have to challenge him. Drug test, here! Bakit ayaw niya magpa-drug test? Sabi niya. Bongbong, President Bongbong, anong gawin natin sa mga drug na hindi? Babahala kayo, tuloy-tuloy lang kayo dyan. Basta kami, tuloy-tuloy lang kami. Maabutan din kayo namin. You know, President Marcos, what can you say about the interview nila? Ang interview nila yun. Sabi nila, the narrative of kumpiyansa kami sa alyansang ito dahil ang ito si Manny Pacquiao ng Bukidnon, ito sa Sarangani po si Manny Pacquiao, hindi ito. Itong Gobernador Bong Revilla, ito si Erwin Tulfo Laking Davao. Ay naku, gusto nyo ng presidente na tahan ko na lang kaya kayo muna. Okay lang, inom muna ng tubig muna para may bitang speaker.